Ang istorya ng pag-angat ni Donaire. Freddie Roach, tiwala sa alaga. Pag-usapan natin yan mga trops, ngunit bago tayo magpatuloy, palike muna ng video and hit the notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Work Sports YouTube channel. Maraming salamat trops! 5 Division World Champion Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. Naikwento ang kanyang nakaraan noong mga panahong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang professional boxing career. Ikinuwento ni Donaire na noong taong 2000 daw ay bibihira ang mga managers na nagtitiwala sa husay ng isang Pinoy. Noong mga panahong ito ay binabaliwala lang daw ang mga boksingero kung hindi naging isang Olympian. Decorated amateur fighter na si Donaire noong mga panahong ito, ngunit ayon sa kanya ay wala daw nagkaka-interes sa kanya. Sa 105-pound minimum weight division daw kasi lumalaban si Donaire noong amateur pa lamang siya at wala daw pera sa dibisyong ito. Kaya napilitan siyang umakyat ng dibisyon para makakuha ng laban. Ganun pa man ay kahit ginawa na niyang umakyat ng dibisyon ay wala pa rin daw kumukuhang backer sa kanya. Paniniwala kasi ng mga managers noon ay hindi malalakas ang mga Pinoy at ito ay noong mga panahong hindi pa kilala si Pacquiao sa bansang Amerika. May mga managers daw noon na kumukuha sa kanya ngunit mga 1 week notice before the fight o minsan pa nga daw ay 2 days notice lang. Kumbaga ay parang pinapalaban lang si Donaire para ipakain at gawing pataba sa mga nakakalaban niya. Ngunit kapag lumaban na siya, ang ending daw ay sila pa ang pinapatob ng ating Filipino Flash. Tanggap lang daw ng tanggap si Donaire noon ng laban dahil ensayado naman siya araw-araw. Kahit daw noong lumaban siya sa former flyweight champion na si Vic Darchinyan ay inaasahan daw ng mga managers na ina-knockout lang siya nito, ngunit ang ending ay si Darchinyan pa ang pinataob. Bale mga trops ay ang ibig sabihin dito ni Donaire ay siya ang last option o backup sa mga managers kapag maghahanap ng pantapat sa sarili nilang prospect. Kaya naman dahil dito ay nasanay daw si Donaire na labanan ng kahit na sino at walang pakialam sa kung sino ang makakatapat. Sa kabilang banda naman po ay tiwala ang veteranong coach na si Freddie Roach na kayang talunin ng bago niyang alaga na si super middleweight top contender Jaime Munguia ang makakalaban nito sa May 4 na si undisputed super middleweight champion Saul Canelo Alvarez. Ayon sa kanya ay magaling na estudyante si Munguia at maganda ang ipinapakita nito sa training. Nasaktan na rin daw noon si Canelo sa mga laban niya kaya tiwala si Roach na kaya ni Munguia magbigay ng pahirap dito. Kahit hindi daw makukonsidera na best style ang pakikipaglaban ni Munguia ay naniniwala si Roach na kaya nitong makapagbigay problema kay Canelo. Para sa ibang boxing fans naman ay cherry picking daw si Canelo dahil mas pinili pa nitong labanan si Munguia kumpara sa Mexican monster na si David Benavides. Ganun pa man ay marami pa rin ang nag-aabang sa laban na ito dahil laban ito sa pagitan ng dalawang Mexicano.